Hi guys, Mami Archer and Ellie Archer here at ang nakikita nyo ngayon ay ginagrind ko yung Madre de Cacao. So, yaan yung ating gagawing sabon. On formulation ko lahat ng ginagawa kong sabon at ang gusto ko is lahat ay natural. Kasi kapag po ang sabon ay merong mga chemical, yan po ay makati sa balat, mahapdi sa balat, in a long run, nakaka-damage po. Kaya mas maganda nga po is yung mga natural lang yung ating gagamitin, kagaya po ng Madre de Cacao, malunggay, agarwood, guava, oatmeal, coffee, para po hindi po nasisira yung ating mga balat. So especially pagdating po sa anak ko at sa akin, talaga pong oatmeal talaga yung palagi kong ginagawa. Yun yung ini-stock ko sa bahay namin para marami po kaming magagamit. So, want to sawa kami sa sabon, no? 7 years na akong gumagawa ng sabon at yun naman po ay advantage dahil mahal na rin po ngayon yung mga sabon. Ang kagandahan lang is nagagawa kong ilagay yung mga bagay or natural ingredients na gusto kong ilagay doon sa sabon na gagamitin ko. At the same time, doon po sa mga orders na gusto nila yung mga natural ingredients ang nilalagay. Ito naman ginagawa ko ay para po sa ministry. Meron po kaming jail ministry. So, yung mga sabon po ay binibigay doon sa mga preso na nasa loob ng kulungan. At the same time, sa Brigada Eskwela para po sa mga eskwelahan at yung mga naging kaibigan ko pa sa Department of Education. So, bibigyan po natin sila ng mga sabon kasi napakahalagang bagay po ng ating mga anak, ang ating mga estudyante ay nakakapaghugas ng kamay na merong sabon. Yes, merong tubig, pero kung tubig lang ay hindi po nakakalinis. Siyempre, kailangan po ng sabon para mapatay yung mga bakterya. So, nakikita ninyo, hinahalo ko na po yung ating Madre de Cacao at sulfur doon sa mixture. So, yung mga dilaw-dilaw na nakikita ninyo ay yun po ay ang sulfur powder. So, madali yan ma-incorporated, madali po yung lusawin. Ayan po, nakikita nyo na nilulusaw ko para pantay na pantay yung pagkakahalo niya sa ating mixture para po pag nabuo na pong sabon ay germicidal soap po ito. At the same time, nilagyan ko din po pala ito ng moisturizer kasi syempre ang sulfur medyo dry po yun sa skin. Kailangan po na meron pong moisturizer yung ating sabon, lalong-lalo na po ang aking focus, ang aking goal ay yung pong mga kabataan. Kaya nga po nilagay ko yung word na Brigada Eskwela at doon po sa jail ministry, marami po kasing mga medyo may sakit sa balat po, no? Mga kati-kati para hindi po sila nagkakahawaan is ito po ay magiging tulong natin. Lahat naman po ito ay galing sa Panginoon. Again, lagi ko pong sinasabi, without God, I am nothing. Nagpapasalamat din ako sa aking pamilya na very supportive, lalong-lalo na po sa aking anak. Pero higit sa lahat, ang pinagpapasalamat ko ay lahat po ng ito ay answer prayer ng Panginoon po sa atin. Ang pinaka-goal ko po ay makabuo ng 500 pieces na sabon kung saan paghahati-hatiin po namin ito ng mission team para po sa mga jail ministry at sa kanilang mga mission at the same time sa mga eskwelahan na pag-aabutan po natin. Hindi lang po yung eskwelahan ng anak ko ang aabutan, kundi aabutan din po yung mga naging kaibigan ko sa Department of Education at yung iba pa pong teacher na pasyente ko at yung school ng kuya ko, bibigyan ko din po sila at yung isang bagong principal na naging kaibigan ko, syempre aabutan natin sila. Hindi ko babanggitin yung pangalan, pero maaabutan po kayo dahil nilista ko po yung pangalan ng school ninyo sa listahan ko. So, ayan po, yan, kailangan dahan-dahan lang talaga yung paghahalo para masigurado ko na incorporated lahat ng ingredients doon sa gagawin natin na sabon. Noong grade 2 si Ellie, halos kalahati na ng school year bago ako nakapagbigay sa teacher ng sabon para sa section nila. So, purposely, nung nag-grade 3 si Ellie, inalam ko kung ilang sabon ang nagagamit ng isang section na may 50 students sa loob ng isang taon. Medyo nahirapan ako kasi yung teacher ni Ellie, ito yung tipo ng teacher na hindi po masalita, hindi madaing, yung hindi siya palahingi, no? So, ako talaga, tinatansya ko, meron pa ba yung mga bata namin na panghugas ng kamay, ganyan, o kaya tinatanong ko yung aking anak. So, ang ginawa ko, minultiply ko yon and then nakuha ko naman kung ilan talaga yung sabon na kailangan ng isang section na may 50 estudyante sa loob ng isang taon. So, yun ang mahirap kapag ang
ng teacher ay hindi pala hingi, hindi pala daing, at hindi nagsasalita. Kailangan ang magulang po ang mangungulit sa kanila. Kasi talaga naman ang mga teacher na passionate and dedicated, hindi talaga sila mahingi, hindi sila masalita, at hindi sila talaga makuda. Medyo may disadvantage din pala kapag ganun yung teacher masyadong tahimik. Kasi syempre ayaw din naman nila na may masasabi sa kanila yung mga magulang na ay palahingi to si ganto, si palahingi to si ganyan. So yun, malas lang ni sir kasi yun nga, ako ay pala desisyon kasama ng mga team ko. Mga pala desisyon talaga kami mga magulang. So hindi namin alam kung kanino kami pupunta sa grade 4, pero isa lang masisigurado namin. Hindi mo alam kung swerte o malas ka rin nakasama mo kami. Kasi talagang masaya po yung team na meron ako sa school. Kaya kahit magkakahiwalay na kami ngayong grade 3, still yung support namin sa isa't isa, nakakarating kami sa room ng bawat isa para kung ano yung pangangailangan doon, kung ano yung kailangan ayusin doon, kung ano yung kailangan i-provide doon, is talagang nagkakaisa pa rin kami. Kasi nga hindi talaga kami mapaghiwa-hiwalay. Marami na nagtangkang bumuwag, pero still buo pa rin kaming magkakaibigan. And prayerfully, sa grade 4 is magkakasama na ulit kami kagaya nung grade 2 kami. At the same time, kung sino man yung teacher na hahawak sa amin, hindi lang naman kami basta supportive na parents, pala desisyon kami. Hindi, ibig sabihin, matutulungan talaga namin yung section namin. Kasi yun lang naman isa kami ng goal, no? Pero dahil papunta pa lang naman tayo doon sa bakasyon, kaya gagawa muna ako ng mga bagay na pwede pa din naman na makatulong sa darating na school year 2025-2026. At ang isip ko, hindi lang para dito sa eskwelahan namin, kundi para din doon naman sa mga pasyente kong teacher, sa mga naging kaibigan kong teacher sa Department of Education. At syempre, hindi mawawala yung ating ministeryo. So nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binibigyan niya ako ng buhay, pagkakataon at lakas na magawa yung passion ko. Hindi dahil gusto ko yun, kundi ginagamit ko ito para mag-glorify yung kanyang pangalan. Again, without God, I am nothing. So ayan po, nakikita ninyo, ang ganda ng kuha ni Ellie, hindi gumagalaw yung camera. So maraming salamat sa iyo, anak. And consistency check tayo dahil dito hindi po pwedeng magkamali. Bakit? Kapag kulang yung pagkakahalo, hindi mabubuo yung sabon. Pero kapag sobra naman yung pagkakahalo, mabilis titigas, hindi po natin maikukorte doon sa korte na gusto natin. Hindi naman siya masasayang, pero hindi lang po ganun kaganda yung appearance. Ulitin ko po ha, kailangan po tamang-tama lang yung consistency. Dahil yung may mga granules po na ganyan kagaya po ng mga oatmeal, yan po yung medyo critical. Pero mas critical pa rin syempre yung agarwood. Napakaselan po talaga ng agarwood. Again, yung soap po na ginagawa ko, ito po ay Kakawate Sulfur Soap. Germicidal po ito at ito po ay gagamitin para sa mission at ibibigay po natin sa mga eskwelahan sa darating na brigada eskwela. So ito po ay parte ng appreciation ko para sa mga dedicated, good and great teacher. Yung passion po ninyo, hindi po namin yun kayang bayaran, kundi papanalangin lang namin kayo at tutulungan namin kayo sa abot ng aking makakaya. God bless everyone!